What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagbabalik. And today, nagluto tayo ng ibang version ng dinuguan. Ito yung beef dinuguan. Na-inspired akong gawin to kasi recently kumain kami sa Aristocrat. So ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko niluto nito. Nag-guaranteed ko sa inyo, copycat yung lasa ng beef dinuguan ng Aristocrat. So paano mga repa? Tara, samahan nyo ako muli at akin ng ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating beef dinuguan recipe ala Aristocrat. So ang first step na ginawa ko dito, tayo nagpainit ng ating wok or kawali. Tapos nagsalin din tayong mantika dito. Pag mainit na, maggigisa tayo. So naggisa ko dito ng 2 pirasong medium size na sibuyas. So ihintay lang natin to mag-translucent. Pagka medyo parang nalanta na siya, atin ang isusunod dito yung ating bawang. So halos wala rin itong pagkakaiba sa pagluluto ng pork dinuguan. Ang naiiba lang dito siguro yung mamaya makikita nyo sa aking video kung ano yung slight difference sa pagluto nito. So ito, pagka medyo nalanta na yung ating sibuyas, atin ang isasalin dito yung ating bawang. Sa garlic or bawang, gumamit ako siguro ng mga 8 pieces yun na ating dinikdik. This is an optional ingredient. So I know a lot of you magtataka bakit may luya. So gumamit akong luya dito. Hindi naman siya sobrang dami para hindi niya ma-overpower yung lasa o yung matapang na lasa ng luya. So ginamitan ko to kasi dinuguan siya . So gusto ko makasiguro na talagang wala akong lansa yung ating nilulutong dugo. Pagkatapos yan, tayo nagsalin dito ng 3 pirasong siling haba. Ang ginagawa nito, aside from nagdadagdag siya ng konting anghang, yung aroma niya, nagpapabango siya. Tapos ito, gumamit din ako dito ng patis. Siguro mga 2 kutsara or 2 tablespoon ng patis. So, gigisayin lang natin to. So, recap lang dun sa luya. Gumamit ako siguro dun ng mga, hindi ko masukat pero siguro mga kahing tataba ng aking daliri. Kasi ito pala yung slight difference dito. Pinalambot ko muna yung karne ng baka bago ko siya ginisa. Kasi kung direct mo siyang igigisa rito, it will cost a lot of time . Baka ma-challenge tayo sa pagpapalambot. So ito, meron tayo ditong 1 kilo na beef kalitiran. Tapos meron din akong tig half kilo na tuwalya ng baka at saka pisngi ng baka. So yung tuwalya at saka yung pisngi ng baka, hinalo ko to. Bukod sa nag-add siya ng pampasarap, mas mura ang kilo niya kaysa sa pure kilo ng beef. So, parang in a way, parang nag-ano lang tayo dito, nag-cost cutting at nagdagdag tayo ng extenders. So, masasabi ko sa inyo, kaya ako na-inspired iluto to. Kasi, nung punta kami sa Aristocrat, parang sabi ko, kakaiba to beef dinuguan. So, hindi to yung karaniwang niluluto. So, sabi ko, sige nga, maluto ko nga to. Kasi nagtimpla tayo dito ng ground black pepper. Siguro mga a teaspoon or 1 to 2 teaspoon ang aking hinalo dito para magdagdag ng tapang ng lasa. So ayan, further gisa lang tayo dito, but don't expect na magmamantika siya. Kasi napiganing katas nito dahil pinakuluan natin to. So pinakuluan ko yung baka. Siguro kung gagamit kayo ng pressure cooker, it might gonna take you 1 hour, 1 to 2 hours. Same thing with pag nagpalambot kayo ng tuwalya tsaka ng pisngi ng baka. So kung gagamit kayo ng pressure cooker, yung laman 30 to 40 minutes. Tapos naman yung ating balat ng baka tsaka yung tuwalya, siguro mga ganun din mga 30 to 40 minutes sa palambutan sa pressure cooker. Pagkatapos yan, ating sinalin dito yung ating pinagpakuluan ng laman ng baka. Tapos naglagay din ako dito ng suka. Ang suka dito, gumamit ako dito ng 1 1/4. Ngayon, kung gusto niyo may sipa talaga ng vinegar, 1 1/2 cup ang ilagay nyo. Ngayon dun sa pinagpakuluan, hindi ko hinalo dito yung pinagpakuluan ng balat ng baka at saka ng tuwalya. Only yung pinagpakuluan lang ng ating laman ng baka o yung kalitiran. Kasi medyo malansa yung pinagpakuluan ng tuwalya. So magkahiwalay ko silang pinalambot. Pagkatapos yan, tayo naglagay din dito ng 4 na piraso ng dahon ng laurel. Tapos yan, pakukulan lang natin to
hanggang sa totally mag-blend in yung ating mga ingredients. Pagkatapos yan, para ma-heat natin yung umami taste dito, nag-add ako ng 2 Knorr beef cube. So nasa sa inyo yan, kung ayaw nyo gumamit ng ganyan, pwede kayong gumamit dito ng patis o kaya ng asin. Pwede rin kayo mag-veggie, nasa sa inyo yan kung anong preferred niyo. Tapos yan, habang ganyan, kasi lulutang yung mantika so much better kung bawasan natin siya. O kung kaya nyo tanggalin, siguro kung may extra time kayo, palamigin nyo yan. Tapos tanggalin nyo na yung namuong sebo. Kasi ito, nag-add ako ng 1 tablespoon of brown sugar. Hindi para patamisin yung ating niluluto. Para sa akin kasi ang ginagawa nito, binabalansin nito yung lasa. So ayan, further pakululan tayo dito. Pagkatapos yan siguro atin na dito isasalin yung ating dugo. So ito sa dugo naman, ang ginamit ko dito, dugo pa rin ng pork. Kasi wala akong mabilan ng ng dugo ng baka. Siguro sa ibang lugar meron, pero sa amin kasi sa palengke namin wala. So gaano karami nilagay kong dugo ng pork blood? Siguro gumamit ako dito ng mga suma total ko siguro mga 3 to 4 cups. Kasi ang niluto ko dito is bali equivalent of 2 kilo na lutuan. So ayan, kapag hinalo nyo yung dugo dito, haluin nyo ng haluin. In that way, ma-avoid yung mamuo yung inyong dugo. So paano nyo malalaman kung luto na inyong dugo? Makikita nyo naman sa appearance niya, magbabago na yung itsura niya. Pero much better, pakuluan nyo to ng matagal. Mga 30 minutes to an hour para talaga yung lasa niya kumapit. Itong dinuguan kasi, yung blood, naglalasang parang liver siya para sa akin. Kaya sabi ko, isa to sa mga paborito kong kainin, itong dinuguan. Tapos yan, naglagay uli ako ng siling haba dito, pampa-aroma uli. So ito, shoutout nga pala kay Engineer Kuya Ray Manuel. So, pinatikim ko sa kanya tong lutong to. Wala, kasi siya yung in charge dun sa pag-renovate ng tita ko. So, kung nanonood ka, shoutout sa iyo Kuya Ray. So, kung gusto niyo magpagawa ng mga bahay, pwede niyo i-check si Kuya Ray Manuel ng Project 4. Kasi ito, medyo nabitin ako sa tamis. Sa alat. Kaya naglagay uli ako dito ng rock salt naman. So, ito mga a teaspoon lang yung kombinasyon na hinalo ko dyan. So, pagdating sa pagpapaalat kasi, depende yan sa panlasa nyo at sa kapasidad din nyo. So, depende sa preferred nyo. Pero ito, yung ganitong timpla kong ito, masasabi ko sa inyo, eksakto. Ganito yung lasa ng beef dinuguan ng Aristocrat. So, ayan. Tapos na tayo magluto dito mga repa. Naway, masubukan nyo itong lutuin nyo to at garantisado ko sa inyo, magugustuhan ng inyong pamilya. So, again, this is Kuya Nikki. I just wanna say thank you everyone sa panonood ng aking mga videos. Sa mga di pa nagsasubscribe, baka pwede na mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So again, thanks everyone and have a good day.